Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1190-95. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dahil nakita ni Froilan si Francis sa Wild Ancient Secret Dimension, hindi siya pinayagang umalis ni Francis ng buhay. Kapag sinabi ni Froilan sa Skyfeather Island Lord ang tungkol dito, tiyak na hulaan ng Island Lord na si Francis ay maaaring pumasok sa lihim na dimensyon kung kailan niya gusto. Kung ihahayag ng Skyfeather Island Lord ang impormasyong ito sa iba, ang kabuuan ng Ancient Desolate Realm of Gods ay susunod kay Francis. Kaya, hindi maaaring payagang umalis si Froilan sa lihim na dimensyon ng buhay. Naramdaman pa niya na kailangan niyang patayin si Froilan ngayon para wakasan ang anumang posibilidad na lumabas ang sikretong ito. Froilan, ano ang kinatatayuan mo? Magmadali at makipagsabayan. Malamig na tawag ng Golden Armored na namumuno sa Golden Jade Race. Oo. Ang boses ng lalaking nakasuot ng gininto ang lalaki ay nagpanginag kay Froilan, at sumagot siya ng dahil sa instinct. Mula dito, makikita kung gaano iginagalang at kinatatakutan ni Froilan ang lalaking ito. At tulad ni Froilan, marami pang tao sa grupo ang walang iba kundi ang paggalang sa lalaking nakabaluti na ginto. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay ang pagmamalaki ng Golden Jade Race, ang pag-asa para sa hinaharap nito quasi-godlock. Swish! Sa sandaling ito, isang mahinang daloy ng gininto ang liwanag ang dumaloy mula sa abot tanaw, dumiretso kay Froilan. Ano? Ang lakas ng loob mo. Sumeryoso ang mukha ni Froilan sa gulat. Hindi inaasahang pinili ni Francis na atakihin siya kaagad, at naramdaman pa niya ang isang pahiwatig ng layunin ng pagpatay. Iniisip pa rin niya kung paano lumitaw si Francis dito. Gumamit ba siya ng teleportation array at sumali sa ilang 4.5 star na paksayon? Ngunit sa sandaling ito, darating si Francis upang patayin siyang mag-isa. Ito ay isang taong hindi alam ang takot. Kahit na hindi kalaban ni Froilan si Francis ng personal, bahagi siya ng grupo ng Golden Jade Race. Ang mga aksyon ni Francis ay walang alinlangan na hinahamon ang Golden Jade Race. Good sir? Sino ka? Bakit mo sinasalakay ang Golden Jade Race ko? Agad na tumawag si quasi-godlock. Nagpakita ng bahid ng kaligayahan si Froilan nang makita niyang tumatawag si quasi-godlock. Bagamat hindi siya nagustuhan ni Locke, hindi bababa sa itinuring niya si Froilan bilang bahagi ng Golden Jade Race. Ang quasi-godlock ay ipinagmamalaki at mapagmataas, at para sa kanyang sariling pagmamataas at pagmamalaki ng Golden Jade Race, hindi siya kikilos bilang isang tagamasid lamang. Mayroon akong ilang sama ng loob sa taong ito. Hinihiling ko ang kanyang buhay. Malamig na sagot ni Francis. Kaboom! Ang gininto ang liwanag ay biglang nagsimulang maglabas ng nagninangas na init na parang nag-transform sa isang naglalagablab na bulalakaw. Swish! Sa pag-activate ng Ancient Blood Devil Sun Bloodline, ang bilis ni Francis ay tumaas kaagad. Anong kapangyarihan? Nakakatakot na bloodline. Ang pagsabog ng kapangyarihan ni Francis ay labis na natakot kay Froilan kaya ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng multo, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Malinaw niyang naalala na, sa kanilang huling labanan, ang bloodline ni Francis ay hindi masyadong malakas. Whoosh! Masyadong mabilis ang bilis ni Francis. Makakaasa lang si Froilan sa wind intent kung saan siya sanay na gumalaw ng kaunting distansya. Boom! Si Francis ay mabilis na nasa gilid ni Froilan. Gamit ang Sacred Lightning Body at ang Ancient Blood Devil Sun Bloodline, marahas siyang sumuntok. Bang! Ang nakakapasong init na enerhiya ay direktang nakaapekto sa katawan ni Froilan. Sa isang malungkot na hiyaw, ang katawan ni Froilan ay durog-durog. Direkta at nakamamatay si Francis, piniling agad na burahin ang laman na katawan ni Froilan. Hindi ito inaasahan ni Froilan, ni ang mga tao ng Golden Jade Race sa paligid niya. Kaboom! Ang nakakatakot na eskarlate na apoy ang nagsunog sa paligid ng Froilan, ang mga paltos na apoy ay agad na nilalamon ang mga labi ng katawan ni Froilan. Swish! Isang madilim na asul na kaluluwa ang tumakas mula sa eskarlate na apoy.
Bagamat mabisyo ang pag-atake ni Francis, at bagaman ang nag-aapoy na enerhiya ng bloodline ng Ancient Blood Devil Son ay nagdulot ng kaunting pinsala sa kaluluwa ni Froilan, hindi ito sapat para tuluyan siyang patayin. Paano naging ganito? Natigilan si Froilan. Hindi niya akalain na hindi niya kayang hadlangan ang isang pag-atake mula kay Francis. Alab ng kidlat ng Tribulation Eye. Ang mga simbolo ng Tribulation Lightning sa mga mata ni Francis ay kumislap, na nagiging isang nanginginig na baga ng Tribulation Lightning. Kakrak! Isang nakakasilaw na kidlat ang sumabog sa kaluluwa ni Froilan. No! Ang kaluluwa ni Froilan ay sumigaw ng nakakagigil sa puso. Ang kapangyarihan ng Tribulation Lightning ay nagdudulot ng kalituhan sa kanyang kaluluwa. Saan man ito dumaan, ang kanyang kaluluwa ay lubos na maglalaho. Sa huli, ang kaluluwa ni Froilan at ang kapangyarihan ng Tribulation Lightning ay naglaho sa hangin. Patay na si Froilan. Kahit si Froilan ay hindi inaasahan na ang kanyang kamatayan ay magiging napakabilis, napakasimple. The Ancient Blood Devil Son Bloodline at Level 1 Fire Intent. Hindi masama. Bahagyang ngumiti si Francis. Maaaring umasa si Francis sa Sacred Lightning Body na mag-isa para durugan si Froilan. Gayunpaman, ang sumasabog at nagliliyab na enerhiya ng Ancient Blood Devil Son Bloodline ay idinagdag doon na nangangahulugan na si Froilan ay ganap na walang pagkakataon laban kay Francis. Tumpak tambol. Lahat ng miyembro ng grupo ng Golden Jade Race ay nakakaramdam ng galit na tibok ng kanilang puso. Maging si Quasi Godlock, ang pinakamalakas na henyo ng Golden Jade Race, ay natigilan sa nangyari. Bagamat madali rin niyang napatay si Froilan, hindi niya ito magagawa ng kasing dali ni Francis, na pinawi ang katawan sa isang galaw at pinapatay ang kaluluwa sa isa pa. Kaboom! Ang lalaking may gininto ang buhok ay nakatayo doon na parang isang demonyong Diyos, isang walang pigil na malupit, ang kanyang katawan ng iskarlate na malasalaming apoy na nagliliyab sa galit at nakakapasong intensidad. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat ng miyembro ng Golden Jade Race na ang kanilang mga bloodline ay nasusunog sa harap ng lalaking ito. Ibig sabihin, mas malakas ang bloodline ng lalaking ito kaysa sa kanila. Sino ka? Bakit mo pinatay ang isang miyembro ng aking Golden Jade Race? Pagkaraan ng ilang oras, itinuon ni Quasi Godlock ang kanyang mga mata at binibigkas ang kanyang tanong. Maaaring mas malakas ang lalaking nauna sa kanya, ngunit nag-iisa ang lalaking ito, habang kasama niya ang 9 na miyembro ng Golden Jade Race, 2 sa kanila ang rank 3 True Gods. Ang pagpatay ni Francis sa isang miyembro ng Golden Jade Race sa mismong harapan nila ay isang sampal sa mukha niya at ng Golden Jade Race. Si Luke ay natural na hindi mananatiling tahimik. Wala itong kinalaman sa iyong Golden Jade Race. May sama ng loob ako sa kanya, kaya kinuha ko ang kanyang buhay. Walang pakialam na tumingin si Francis kay Quasi Godlock. Look, kalimutan mo na lang. Ang taong ito ay may kahangahangang talento. Siya ay marahil ang disipulo ng ilang malalaking kapangyarihan. At saka, si Froilan ay hindi talaga miyembro ng Golden Jade Race. Isa sa rank 3 True God sa likod ni Luke ay nagpadala sa kanya ng mensahe na nagpapayo sa kanya na pabayaan ang bagay na ito. Ang lalaking may gininto ang buhok sa kanilang harapan ay hindi nagpakita ng kahit katiting na takot sa harap ng kanilang grupo. Ito ay patunay na siya ay maaaring may kahangahangang background o mayroon pa ring mas maraming card sa kanyang mangas. Sinabi sa kanya ng 10,000 taon ng karanasan ng tunay na Diyos na pinakamabuting pabayaan na lang ang bagay na iyon. Kung papatayin lang ni Sir ang isa sa mga tao ng Golden Jade Race ko ng ganito, hindi ba ito nagpapakita na masyadong maliit na paggalang sa iba? Malamig na umungol si Quasi Godlock at hindi pinansin ang payo ng matanda. Paano magiging henyo ang sinumang may sama ng loob kay Froilan mula sa isang malaking kapangyarihan? At kung si Francis ay henyo ng ilang makapangyarihang paksayon, dapat ay marami siyang eksperto na nagpoprotekta sa kanya. Paano kaya niyang tinatahak ang Wild Ancient Secret Dimension ng mag-isa? Bukod pa riyan, ang cultivation ni Francis ay napakababa. Ano ang plano mong gawin pagkatapos? Malamig na sagot ni Francis. Pinatay ni Francis si Froilan ng napakabilis ng kidlat. Kung pinahintulutan si Froilan na ibunyag ang mga sikreto ni Francis, magkakaroon siya ng mas malaking problema sa kanyang mga kamay.
Bagamat may 9 na tao ang grupong ito, sapat na mabilis si Francis na walang sino man sa kanila ang makakahuli sa kanya maliban kung ginamit nila ang kanilang mga trump card. Hanggat ibaba mo ang iyong ulo at aminin ang iyong pagkakamali, ituturing ko ang bagay na ito na parang hindi nangyari. Mabilis na sumagot si Kwasi Godlock. Si Luke ay palaging ipinagmamalaki ng kanyang lahi, sinasamba at iginagalang ng lahat. Ngunit hindi pinansin ni Francis ang kanyang buong grupo at mabilis na pinatay si Froilan, na ikinatulala nilang lahat. Ang kaganapang ito ay nag-iwan kay Kwasi Godlock na lubhang hindi masaya. Ngunit hanggat ibinaba ni Francis ang kanyang ulo sa kanya, tiyak na aaminin ni Francis na siya ay mas mababa kay Luke. Scram! Bahagyang tumaas ang mga kilay ni Francis, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng malamig na liwanag. Hindi man lang nagustuhan ni Kwasi Godlock si Froilan, at hindi rin siya nagmamalasakit sa pagkamatay ni Froilan. Gusto lang niyang gamitin ang pagkakataong ito para itaas ang sarili niyang reputasyon. Swish! Kinokolekta ni Francis ang kapangyarihan ng kanyang bloodline upang bumuo ng 2 nakabulag na maliwanag na pakpak ng gininto ang liwanag sa kanyang likod at naghanda na umalis. Tigilan mo siya! Kaagad na sumigaw si Kwasi Godlock at sumugod sa 2 rank 3 True God sa kanyang grupo. Jade Light Binding. Ginamit agad ng 3 ang kapangyarihan ng kanilang mga intent. Swoosh swoosh. 3 gininto ang Jade na sinturon ng liwanag, na kumikinang sa gininto ang Jade na ningning, ang bumaril patungo kay Francis para pigilan siya. Naghahanap ng kamatayan. Nagalit si Francis sa sobrang sama ng loob. Swish! Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kanang kamay, isang lalaking nakasuot ng itim at ilang mabangis na sinaunang hayop ang lumitaw sa gilid ni Francis. Ang mga sinaunang hayop na tatawagan ni Francis ng mag-isa ay may kakayahan sa pakikipaglaban ng isang ranggo ng 2 tunay na Diyos. Bang! Ang mga hayop ay nagtulungan kasama si Winford upang magpakawalan ng isang malakas na pag-atake na agad na sumisira sa mga diskarte na ginamit ng 3 miyembro ng Golden Jade Race. Boom! Ang natitirang lakas ng pag-atake na ito ay bumaril ng diretso patungo sa Kwasi Godlock. Look, mag-ingat ka. Agad na kumilos ang 2 rank 3 na matanda upang harangan ang pag-atake para kay Luke. Huwag mo akong pilitin na patayin ka. Parang tinak ng yelo ang tingin ni Francis sa isipan ni Kwasi Godlock. Swish! Gamit ang isang alon ng kanyang damit, nawala si Winford at ang lahat ng iba pang mga hayop. Swish! At si Francis ay nag-transform sa isang gintong liwanag na naglaho sa malayo. Look, sinabi ko na sa iyo noon, huwag mong i-provoke ang lalaking iyon. Agad na sabi ng isa sa mga matatanda. Hindi ko akalain na isa siyang beast tamer sa napakaraming sinaunang hayop. At saka, hindi rin simple ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Talagang naiintindihan niya ang death intent hanggang level 1. Napabuntong hininga na sabi ng isa pang matanda. Napakahirap na makahanap ng isang bata at makapangyarihang hayop na tamer sa buong gulong zone. Talagang basura kayong lahat. Sumagot si Kwasi Godlock sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Kung siya ay naglalakbay kasama ang rank 4 True Gods ng lahi, o marahil kahit ang rank 5 True God na si Trevor, tiyak na nahuli niya si Francis. Ngunit kahit galit na galit siya, nang maalala ni Kwasi Godlock ang nanlalamig na mga mata ni Francis, nakaramdam siya ng bahid ng takot. Pakiramdam niya ay maaaring kitilin ng lalaking iyon ang kanyang buhay anumang oras na gusto niya. Let's go! Dapat muna tayong sumama muli sa pangunahing grupo ng Golden Jade Race. Huwag nating palampasin ang kamanghamanghang kayamanan na iyon. Pagdating ng panahon, kung ang tunay na Diyos na si Trevor ay handang tumulong sa iyo, magiging madali para sa iyo na makaganti, payo ng matanda. Hindi niya pinigilan si Kwasi Godlock na mag-isip tungkol sa paghihiganti, ngunit kung gusto niyang maghiganti, kailangan niyang patayin ang kanyang kalaban ng may 100% na katiyakan at siguraduhing hindi na siya muling mahihirapan. Matapos patayin si Froilan at itapon ang Golden Jade Race, nagpatuloy si Francis sa kanyang paglalakbay. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo si Francis ng ilang grupo. Napakaraming tao sa mga grupong ito, at lahat sila ay mayroong rank 3 True Gods sa kanila, na ang ilan sa kanila ay mayroong rank 4 True Gods. Bukod dito, lahat sila ay tila kapareho ng destinasyon ni Francis. Swish!
Hindi mapigilan ni Francis na mapabilis. Makalipas ang ilang dosenang araw, dumating si Francis sa isang rehiyon ng matatayog na bundok. Napansin ni Francis na ang lahat ng kalapit na bundok ay tinitirhan ng iba't ibang grupo. Bilang karagdagan, ang espasyo dito ay napaka-stable, na nagpapahirap sa paglipad. Bukod pa riyan, malabo at malabo ang malayong abot tanaw, kaya imposibleng makakita ng anumang bagay ng malinaw. Thwish! Si Francis ay diretsyong lumipad patungo sa isang mababang bundok. "Guro, dumating ka na." Magalang na sabi sa kanya ng isang matandang nakasuot ng asul na damit. Naroon din si Wilfred at ang Black Destruction Serpent Dragon. Sa pagdating, inaktibo ni Francis ang see-through na kakayahan ng kanyang God's spiritual eye at tumingin sa malayo. Ang kanyang tingin ay tumagos sa magulong daloy ng kalawakan, sa kalaunan ay nakita ang isang transparent na palasyo na matayog sa kawalan. Kalahati lang ng palasyong ito ang nakikita, habang ang kalahati ay nanatiling nakatago sa kawalan. 1191. Lahat dito ay dahil sa mga tao mula sa Spacetime Sacred Land. Tumingin si Wilfred sa parehong direksyon ni Francis at nagkomento. Tanging ang mga eksperto ng Spacetime Sacred Land, na bihasa sa space intent, ang maaaring makatuklas ng treasure ground na ito na nakatago sa kawalan. Gayunpaman, malinaw na, kahit na sa kanilang mga kasanayan, hindi nila mailabas ang kabuuan ng transparent na palasyo. Sa kabutihang palad, ang palasyong ito ay unti-unting umuusbong mula sa kawalan. Ang transparent na palasyong ito ay may circumference na 10,000 li, ngunit ito ay ganap na walang laman. Ito ay dahil napapalibutan ito ng nakakatakot na spatial turbulence. Tinansya ni Francis na kahit na ang mga eksperto sa sinaunang Diyos ay hindi maglalakas loob na lumapit kung hindi sila ay mapunit ng spatial turbulence. Walang masyadong tao dito sa simula, ngunit nang matuklasan ng mga eksperto ng Spacetime Sacred Land ang gusaling ito, tinipon nila ang lahat ng mga tao na magagawa nila upang bantayan ang lugar at pinigilan pa ang sinumang tagalabas na lumapit. Gayunpaman, ang kanilang mga aksyon ay nakakakuha lamang ng higit na atensyon sa lugar na ito. Si Wilfred ay nasa lugar na ito sa buong panahon, kaya medyo naunawaan niya ang sitwasyon. Dagdag pa niya, maya-maya, dumating din ang mga tao mula sa Heaven Devouring Sacred Land. Nabalitaan ko na ang dalawang grupo ay nagkaroon pa nga ng ilang sagupaan. Pagkatapos, parami ng parami ang mga grupo ng mga eksperto ang naakit. Kahit na may matinding autoridad ng dalawang sacred lands, hindi nila kayang pigilan ang lahat ng paksayon na nagreresulta sa sitwasyon na nakikita mo ngayon. Habang nakikinig si Francis sa ulat ni Wilfred, ang mahinang alon ng gininto ang liwanag ay lumitaw sa kanyang mga mata habang patuloy siyang nakatutok sa transparent na palasyo. Bagamat transparent ang palasyo, ang bawat pader nito ay spatial barrier. Ang espasyo sa loob ng palasyo ay pambihirang hindi matatag na may maraming mga lugar na nagpapakita ng maliliit na spatial na bitek. Lahat ng ito ay kayamanan. Matapos itong pagmasda ng mahabang panahon, sa wakas ay napabulalas ng nagtataka si Francis. Ang bulwagan ng palasyo ay nilagyan ng mga dekorasayon na pamantayan para sa mga regular na bulwagan, ngunit ang bawat isa sa mga dekorasayon at palamuti ay tila gawa sa napakamahal na materyales. Ito lamang ang conclusion na nakuha ni Francis sa pamamagitan ng kanyang pangitain. Tutal, hindi niya maramdaman ang aura ng mga bagay mula rito. Sa gitnang bulwagan ng palasyong ito ay isang nakakubli na bagay na natatakpan ng mga layer ng espasyo. Kahit si Francis ay hindi malinaw na nakalabas. Haha, ito ay tunay na lupain ng kayamanan na maaaring humanga sa mundo, ngunit napakahirap para kay Master na makakuha ng marami mula rito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay mahinang tumawa, ngunit napuno din ito ng pananibik para sa mga kayamanan sa transparent na palasyo. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi makita kung ano ang nasa loob ng palasyo, ngunit batay sa karanasan nito, sigurado na ito ay isang lugar na punong-puno ng mga kahangahangang kayamanan. Ang isang sapat na malaking pagtuklas sa loob ay maaaring makapagpabalik-balik sa buong buhay ng isang tao. Ngunit ang Black Destruction Serpent Dragon ay masyadong mahina sa sandaling ito, kaya wala itong masyadong mataas na pag-asa. Iyan ay hindi garantisado. Ang mga kayamanan ay nakukuha sa pamamagitan ng intersection ng pagkakataon at tadhana.
Ang mga pagkakataon ay kailangang samantalahin sa sarili, habang ang tadhana ay napagpasyahan na. Walang pakialam na sabi ni Francis. Gayunpaman, may merito ang mga alalahanin ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang lahat ng paksayon na natipon dito ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Ang pinakamalakas sa kanila ay ang dalawang God Realm Sacred Lands at ilang malalaking 5-star powers. Kahit sino sa kanila ay madaling malipol ang grupo ni Francis. Bahagyang natigilan ng Black Destruction Serpent Dragon. Dahil sa kumpiyansa at espiritu ni Francis, ikinahihiya niya ang pagiging mababa nito. Kung pinayagan mo akong pumunta dito ng mas maaga at tinulungan akong mabawi ang aking lakas, maaaring nakakuha tayo ng ilang bagay mula sa lugar na ito. Ungol ng Black Destruction Serpent Dragon. Hindi naman sa wala kang nakuha sa excursion na ito, di ba? Sumagot si Francis, hindi tinatanggap o tinatanggihan ang mga reklamong ito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may sapat na kakayahan upang mangagaw ng maraming mahalagang mapagkukunan para sa sarili nito, ngunit mayroon pa rin itong lakas ng loob na magreklamo sa kanya. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay maaaring ituring na isang mahusay na mapagkukunan ng tulong kapag kinuha ang lupain ng mga pagkakataon, ngunit hindi ito ang pangunahing puwersa. Swish! Ikinawi ni Francis ang kanyang kanang kamay, dahilan upang lumitaw si Winfred sa kanyang tabi. Sina Francis at Winfred pagkatapos ay parehong pumasok sa Misty Spatial World. Tutulungan kitang kontrolin ang banal na sandata na ito. Kinuha ni Francis ang tungkod ng kamatayan mula sa dimensyon ng kanyang God Eye. Kung magagamit ni Winfred ang Death Staff na ito, hindi lang niya madidagdagan ang kanyang kapangyarihan sa labanan sa pangkalahatan, ngunit sa mga mahahalagang sandali, ang staff ay maaaring magsilbi bilang isang malakas na trump card na maaaring magpabagal. Pinuhin mo. Ibinigay ni Francis ang staff kay Winfred. Bees. Isinaaktibo ni Francis ang kanyang kaliwang mata, inilock ito sa Death Staff. Kung gagawa ito ng anumang kakaibang paggalaw, si Francis ay agad na gagawa ng naaangkop na mga hakbang. Bees. Womb. Ipinakalat ni Winfred ang banal na kapangyarihan ng kamatayan, ibinuhos ito sa tungkod ng kamatayan upang pinuhin. Buzz. Bees. Natural na naiintindihan ng Death Staff kung ano ang gustong gawin ni Winfred. Agad itong nanginig habang sinusubukang pigilan ang lakas at kalooban ni Winfred. Alab ng kidlat ng Tribulation Eye. Agad itong inatake ni Francis. Makalipas ang 3 araw, nagawa ni Winfred na i-connecta ang kanyang sarili sa mga tauhan ng kamatayan at tatak ang kanyang kaluluwa dito. Ang tauhan ng sumpa ng kamatayan. Hinawakan ni Winfred ang mga tauhan ng kamatayan, at ang kanyang buong katawan ay nilamon ng isang masasamang itim na fog na paminsan-minsan ay sumisigaw sa mga panaghoy ng mga multo. Naramdaman ni Francis na ang aura ng katawan ni Winfred ay tumaas. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng itim na hamog, at ang kanyang mukha ay malademonyo at makasalanan, tulad ng isang iginagalang na warlock o Diyos ng kamatayan. Ang mismong paningin sa kanya ay magdudulot ng takot. The Staff of Death Curse, iyon ang pangalan. Nanginig ang puso ni Francis. Mula sa pangalan, makikita na ang staff na ito ay hindi lamang naglalaman ng death intent, kundi ang mas malalim at misteryosong curse intent. Ibibigay ko sa iyo itong God Sealing Stone. Kapag hindi ginagamit ang divine weapon na ito, gamitin ang God Sealing Stone para sugpuin ito. Kinuha ni Francis ang pinakamalaking tipak ng God Sealing Stone at ibinigay ito kay Winfred. Bagamat napino na ni Winfred ang Staff of Death Curse, ang Staff of Death Curse ay hindi nakikitang nakontamina at sinisira ang personalidad at rasyonalidad ni Winfred. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Staff of Death Curse ay napakahina, si Winfred ay maaaring naging ganap na masama habang pinipino ito, na ang buong katawan ni Winfred ay nahulog sa ilalim ng kontrol ng Staff of Death Curse. Kinuha ni Winfred ang tipak ng God Sealing Stone at inilagay ito sa Staff of Death Curse. Naramdaman niya kaagad na humina ang masasamang iniisip sa kanyang isipan, at nanlamig ang kanyang puso sa takot. Thud! Mabilis na pinaupo ni Winfred ang kanyang sarili na naka-crossleg sa lupa, kapwa upang iwaksi ang masasamang kaisipang ito at gayon din upang linangin ang paggamit ng Staff of Death Curse. Swish! Iniwan ni Francis si Winfred sa Misty Spatial World.
Kung gusto ng Staff of Death Curse na sirain si Winford, hindi ito magiging ganoon kadali. Isang mahinang ngiti ang nabuo sa mukha ni Francis. Ang mga kaluluwa ng tatlong clone ni Francis ay konektado lahat sa kanya, ang orihinal na katawan. Kung may nangyari sa kaluluwa ni Winford, mapapansin kaagad ni Francis at ng iba pang mga clone. Kung nais ng Staff of Death Curse na ganap na sirain ang kalooban ni Winford, kailangan din nitong gawin ang parehong kay Francis at sa iba pang mga clone. Dapat din akong pumasok ngayon. Naka-cross-legged si Francis sa isang kuweba. Napakaraming eksperto ang nagtipon sa paligid ng lupaing ito ng kayamanan. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa antas ng demigod magkakaroon ng pagkakataon si Francis na makipaglaban sa kanila para sa mga kayamanang ito. Kung hindi, magiging kanya na lang siya. Inilabas ni Francis ang enerhiya ng kanyang munting mundo para salubungin siya, at saka lang niya inilabas ang kanyang mahalagang mga mapagkukunan at nagsimulang magtanim. Kung titingnang mabuti, malalaman na maraming tao ang nagtatanim sa bulubunduking ito. Napagtanto ng lahat na hindi ito ordinaryong treasure ground. Kung hindi, ang mga eksperto mula sa dalawang God Realm Sacred Lands ay hindi magbabantay sa paligid nito. Sa isang lugar na may ganoong mahahalagang kayamanan, ang malalakas lamang ang nagkaroon ng pagkakataong makuha ang anumang bagay. Bukod dito, ang mahaba at walang patid na bulubundukin na ito ay napuno ng kapangyarihan ng space intent, na ginagawa itong perpektong lugar para maunawaan ang mga misteryo ng kalawakan. Sa bundok na pinakamalapit sa transparent na palasyo, halos 20 eksperto ang nakaupo na naka-cross-legged, bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng makapangyarihang mga aura at hindi pangkaraniwang tindig. Buzz. Bees. Makikita ang spatial ripple sa lahat ng kanilang katawan. Sa harap ng halos 20 taong ito ay isang kabataang puti ang buhok. Ang mga ripples ng space intent sa kanyang katawan ay ang pinakamalakas at pinakahalata. Bees. Sa ilang mga punto, isang madilim na pilak na Eye of Void ang namuo sa likod ng kabataan. Biglang binuksan ng maputing buhok na binata ang sarili niyang maitim na pilak na mata, at ang Eye of Void sa likod niya ay tila tumigas, na naglalabas ng kulay pilak na kinang. Ang malalim na mag-aaral ay may napakaraming mga layer na tila humantong sa isang walang katapusang sukat. Quasi-God Yuan Kong, ang iyong space intent ay umabot na sa level 4. Dapat ay nakikita mo ng kaunti ang loob ng palasyong iyon. Isang elder na may napakalalim at reserved na aura ang nagsalita mula sa likod ng puting buhok na kabataan. Level 4 Space Intent. Ang lahat ng iba pang mga eksperto ay natigilan sa mga salitang ito. Upang maabot na ang level 4 Space Intent sa antas lamang ng Quasi-God, si Quasi-God Yuan Kong ang tanging miyembro ng bagong henerasyon ng Space-Time Sacred Land na umabot sa antas na ito. Medyo nakikita ko. May kayamanan sa lahat ng dako, at ang karamihan ay space-type na kayamanan. Ang mga pilak na mata ni Quasi-God Yuan Kong ay gumagala dito at doon. Tuwang-tuwa ang mga tao sa paligid niya sa balitang ito. Sa ibang lugar, sa isang matarik na bundok sa hindi kalayuan ay may isa pang grupo ng halos 20 tao. Ang mga taong ito ay mas matangkad at mas malaki, at ang ilan sa kanila ay may kakaibang itim na mga tato sa kanilang mga mukha. Hindi ko akalain na ang space intent ni Quasi-God Yuan Kong ay umabot na sa level 4. Gulat na sabi ng isang medyo may edad na. Ang space intent ay isang layunin na susubukan ng sinumang eksperto na linangin. Maaaring gumamit ng instant movement, spatial leap, at iba pang ganoong kasanayan ang sinumang may kasanayan sa intent na ito. Kung ito man ay para sa pagtakas, pagtugis, o agarang paglalakbay, ito ay isang hindi kapani-paniwalang kapaki-pakinabang na layunin. Ito ay rumored na ang Quasi-God Yuan Kong's Eye of Spacetime Bloodline ay sobrang dalisay. Nakakuha pa siya ng mga pointer mula sa Spacetime God. Sabi ng isa pang Quasi-God mula sa Heaven Devouring Sacred Land. Kahit na ganoon, hindi pa rin siya makakapareha sa akin. Isang malamig at mabagsik na boses ang nagsalita, isa na tila walang kinatatakutan. Para bang partikular na sinabi ang mga salitang ito para marinig ni Quasi-God Yuan Kong. Wala sa mga taong naruroon ang gumanti.
Ito ay dahil ang taong nagsabi ng mga salitang ito ay quasi-god heaven swallower, ang ipinagmamalaki na quasi-god genius ng heaven devouring sacred land. Obvious naman. Space intent ay ginagamit lang para sa paglalakbay. Paano ito may kukumpara sa senior's devouring intent? Isang kabataan agad ang nagsimulang purihin si heaven swallower. Biglang may naramdaman ang quasi-god heaven swallower at lumingon sa isang tiyak na direksyon. May napansin din ang mga eksperto sa space-time sacred land. Kaboom! Ang mga ulap sa di kalayuan ay umikot habang ang isang napakalaking barkong pandigma na 100 zang ang haba ay lumipad na parang kidlat. Sa harap ng barkong pandigma ay nakatayo ang isang scholar na kabataan na malumanay na ngumiti sa hangin. Ano iyon? Ang laking barkong pandigma. Aling pangkat iyon? Marami sa mga eksperto sa kabundukan ang naalarma at nagulat sa napakalaking barkong pandigma na ito. Tulad ng inaasahan sa isang tao mula sa Tianian Sacred Land, mayroon talaga siyang estilo. Tumayo si quasi-god heaven swallower, kumikislap ang mga mata habang nakatitig sa madilim na dilaw na barkong pandigma. Ang Tianian Sacred Land ay isang sacred land na naitatag sa huli sa ancient desolate realm of gods. Bagaman ang reputasyon nito ay hindi kapantay ng iba pang mga sagradong lupain, hindi ito maaaring balewalain. Tianian Sacred Land, quasi-god si Kung, walang pakialam na sinabi ni quasi-god Yuan Kong. Kung ikukumpara sa quasi-god heaven swallower, mas interesado siya sa quasi-god si Kung. Dahil lang sa takot kong malate kaya ginamit ko ang ganitong paraan ng transportasyon. Kung babalik ako na walang dala, hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin kay Master. Ang quasi-god na si Sikong ay nagbigay ng isang ngiti at isang tango, ang kanyang bawat galaw ay maluwag at banayad, ganap na hindi katulad ng mga kababalaghan ng iba pang dalawang sacred lands. Kasabay nito, sa isang mas mababang bundok. Ang munting mundo kung saan naninirahan si Francis ay biglang nagsimulang sumabog na may gininto ang kidlat at mahinang alon ng nakakatakot na banal na kapangyarihan. Malapit nang makalusot si Master. Natuwa ang nakaasol na matanda. Sa tagumpay na ito, si Francis ay maaari na ngayong ituring na isang quasi-god, kahit na mahirap sabihin kung anong ranggo ng tunay na Diyos ang ihahambing sa kanyang lakas. 1192. Sa harap ni Francis, maraming mahalagang metal-type cultivating resources ang lumulutang. Kung hindi dahil sa katotohanang itinatago sila ng munting mundo ni Francis, sinumang eksperto na nakakita sa mga mapagkukunang ito ay malamang na susubukan na kunin ang mga ito para sa kanilang sarili. Biz. Si Francis ay sumipsip ng nakapagpapagaling na enerhiya sa mga materyales na ito at pinahintulutan ang mga ito na umikot sa pamamagitan ng kanyang sagradong kapangyarihan, ibuhos ang mga ito sa whirlpool ng sacred light. Sa isang tiyak na sandali, ang gininto ang rehiyon ng 5 kulay na sacred power whirlpool ng Francis ay nagsimulang magningning na may nakasisilaw na ningning. Boom! Hiss! Nagsimula ring lumiwanag ang metal of wind lightning sa paligid ni Francis, ang ningning na napakatalino na ang ilan sa mga ito ay tumagas mula sa little world upang lumiwanag ang labas ng mundo. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nakakuha ng atensyon ng maraming eksperto sa nakapalibot na mga bundok, ngunit nang makita nilang si Francis ay papasok lamang sa demigod realm, hindi nila ito pinansin. Si Francis ay tunay na nagdulot ng kaguluhan sa kanyang pagpasok sa antas ng demigod, ngunit mayroon bang anumang silbi ang isang demigod sa isang lugar na tulad nito? Whoosh! Ang gininto ang kidlat ay unti-unting naglaho, at ang saplot ng munting mundo sa paligid ni Francis ay nagsimula ring mawala. Quasi-god Yuan Kong, quasi-god heaven swallower, quasi-god si Kong. Nang imulat ni Francis ang kanyang maningning na mga mata, mahina niyang ibinulong ang 3 pangalang ito. Bagamat abala siya sa paglilinang, nahati niya ang isang bahagi ng kanyang isip upang magbantay sa kanyang paligid. Talagang karapat-dapat sila sa kanilang reputasyon bilang mga kahangahangang Diyos Realm Sacred Lands. Emosyonal na bumantong hininga si Francis. Ang God Realm Sacred Lands ay maladyos na pag-iral na naninirahan sa itaas ng 5 star na kapangyarihan. Ang bawat isa sa 3 sagradong lupaing ito ay may mas maraming mapagkukunan at mas maraming lakas kaysa kay Francis.
Ligtas na maisip ni Francis na, kung sino man sa kanila ang sumubok na pumasok sa Heavenly Divine Realm, sila ay magiging isang ranggo ng ikaapat na tunay na Diyos. Ang ilang mga tao, dahil hindi na sila makagawa ng anumang karagdagang pag-unlad, ay papasok sa Heavenly Divine Realm at magiging rank 1 true gods. Pagkatapos ay dahan-dahan silang magsisimulang umakyat sa mga ranggo, ngunit sa huli, mahihirapan silang umakyat sa threshold at maging mga sinaunang Diyos. Gayunpaman, ang mga kahangahangang ito ay maaaring direktang maging ranggo ng apat na tunay na Diyos, na nagpapataas ng posibilidad na maaari silang umabant upang maging mga sinaunang Diyos. Ito ang puwang sa talento. Ito rin ang dahilan kung bakit pinili ng napakaraming tao na sugpuin ang kanilang paglilinang at mag-ipon ng mga mapagkukunan sa halip na direktang homonin ang Heavenly Divine Realm. Napakalaki pa rin ang gap natin, pero ngayon lang ako nakarating sa demigod level. Marami pa akong puwang para lumago. Isang walang humpay na pagpapasya ang lumitaw sa puso ni Francis. Ang tatlong henyo na ito ng God Realm Sacred Lands ay pawang mga target ni Francis. Kung maaari, gustong lampasan sila ni Francis. Francis. Binabati kita, Guro, sa pagsulong ng isa pang hakbang sa paglilinang at pagiging isang quasi-god. Ngumiti ang nakaasul na matanda at magalang na sinabi. Sa lakas ni Francis, kailangan lang niyang pumasok sa demigod level para matawag na quasi-god. Haha, naabot mo lang ang demigod level at nang ahas na tawagin ang iyong sarili na isang quasi-god. Isang batang quasi-god sa taluktok ng bundok kung saan naroon si Francis ay tumawa ng mayabang. Kung ikukumpara sa lahat ng iba pang paksayon dito, ang grupo ni Francis ay binubuo lamang ng 4 na tao at maaaring ituring na pinakamahinang grupo. Lumingon ang tingin ni Francis sa pangkat sa tuktok. Ang paksayon na ito ay mayroon lamang 9 na tao, na may isang ranggo ng ikaapat na tunay na Diyos, na ginagawa itong isa sa pinakamahina na paksayon sa lugar na ito. Sa sandaling ito, isa pang grupo ang dumating sa lugar. Nanguna sa grupong ito ay si Quasi-God Locke, na ang malamig at walang awa na mga mata ay nakatutok kay Francis. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi kumilos ng padalos-dalos si Quasi-God Locke. Noon, si Francis lamang ang nagbigay ng pasa sa kanyang grupo, at ngayon ay may 3 pang tao sa kanyang tabi. Gayunpaman, ang Quasi-God Locke ay nagbigay pa rin ng malisyosong ngiti na parabang sinasabi niyang, maghintay ka lang. Lumipad ng diretso si Quasi-God Locke patungo sa pangunahing grupo ng Golden Jade Race. Tunay na Diyos Trevor, habang papunta kami rito, isang miyembro ng aming grupo ang napatay ng lalaking may gintong buhok na iyon. Si Quasi-God Locke ay tumayo sa harap ng tunay na Diyos na si Trevor at sinabing may mahinang ngiti. Ang True God na si Trevor ay ang tanging rank 5 True God na mayroon ng Golden Jade Race sa lihim na dimensyong ito. Kahit na si Quasi-God Locke ay may iginagalang na katayuan, kumilos siya ng kaunti pa sa pagpigil sa harap ng Trevor. Gusto mo ako isang rank 5 True God pumunta at harapin ang isang junior na kakapasok lang sa demigod level. Ang tunay na Diyos na si Trevor ay galit na nagalit. Kung talagang pupunta siya at papatayin si Francis, maaakit lamang niya ang pangungutya ng lahat ng nakapaligid na paksayon. Kayong 5, harapin mo sila. Bumantong hininga ang tunay na Diyos na si Trevor at kinausap ang 5 ranggo na 3 tunay na Diyos sa kanyang tabi. Sa pangkat na 4 ni Francis, mayroon lamang isang rank 3 True God, habang ang isa ay rank 2 True God, at ang natitirang 2 ay demigods. Ang 5 rank 3 True Gods laban sa kanila ay medyo overboard. Ngunit dahil nagtagumpay si Francis sa pagpatay sa isang miyembro ng Golden Jade Race at umalis ng hindi nasaktan, tiyak na hindi siya ordinaryong tao. Nais ng tunay na Diyos na si Trevor na makatiyak, kaya nagpadala siya ng 5 rank 3 True Gods. Oo. Agad na tinungo ng 5 miyembro ng Golden Jade Race ang bundok kung saan naninirahan si Francis. Brat, hintayin mo lang si kamatayan. Isang masasamang ngiti ang ibinigay ni Quasi-God Locke. Sa bundok kung saan naroon si Francis, ang kabataang nanunuya kay Francis ilang sandali ang nakalipas ay muling tinuya, mukhang wala ni isa sa inyo ang magkakaroon ng pagkakataon na maranasan ang mga kayamanan ng lugar na ito. Master, anong gagawin natin? Puno ng pag-aalala ang mukha ng nakaasul na matanda. Tara na.
Pinagsama ni Francis ang dalawang pakpak ng gininto ang liwanag sa kanyang likod at nagsimulang tumakas. Haha, Master, up to your tricks again. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagbigay ng mapanlinlang na ngiti. Gayunpaman, nagustuhan din ng Black Destruction Serpent Dragon na maglaro ng madumi. Hindi mailantad ang bloodline ng Destruction Dragon race nito sa harap ng maraming tao. Whoosh! 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 Mabilis na sumunod sa kanya ang tatlong miyembro ng grupo ni Francis. Pagkatapos nila, patayin silang lahat. Sigaw ng isa sa Golden Jade Race True Gods. 5 silang ranggo ng tatlong tunay na Diyos. Kung hahayaan nilang tumakas ang kalaban sa harap nila, wala na silang mukha para bumalik. Swish! Hinabol ng Golden Jade Race True Gods. Sa grupo ni Francis, si Francis ang pinakamabilis, pagkatapos ay si Wilfred at ang Black Destruction Serpent Dragon. Ito talaga ang nakaasol na Elder, ang rank 3 True God ang pinakamabagal. Ano ang nangyayari? Ang mga may pinakamahinang cultivation ay talagang pinakamabilis. Galit na sumumpa ang isa sa lahing Golden Jade na True Gods. Naabutan lang ng kanilang grupo ng 5 ang matanda na nakasuot ng asol. Hindi na nila kayang hulihin ang 3 pa. Ngunit biglang huminto ang tumatakas na grupo ni Francis. Patayin! Natural na hindi papalampasan ng Golden Jade Race ang pagkakataong ito at agad na umatake. Inatake ng 3 tunay na Diyos sina Francis, Wilfred, at ang Black Destruction Serpent Dragon, habang ang natitirang 2 True God ay inatake ang nakaasol na nakadamit na Elder. Ha! Hindi napigilan ng nakaasol na matanda na mapabuntong hininga. Ang mga tao sa paligid ng kanyang amo ay mahilig maglaro bilang mga baboy para kumain ng tigre. Ang kanyang lakas ay mas mahina kaysa sa Black Destruction Serpent Dragon, at kahit si Francis ay malamang nakapantay niya ngayon pagkatapos ng tagumpay. Sa katunayan, tiyak na mas malakas si Francis kung gagamitin niya ang lahat ng mapagkukunang magagamit niya. Brat! Ikaw ba ang pumatay sa isang miyembro ng aking Golden Jade Race? Isa sa rank 3 True Gods ay nakatingin kay Francis, may bahagyang galit sa kanyang mukha. Ang dami mong kalokohan. Ngumuso si Francis habang pinapaikot niya ang Sacred Lightning Body at pinapagana ang Ancient Blood Devil Son. Kaboom! Biglang lumaki ang katawan ni Francis at nagsimulang maglabas ng gintong kidlat. Pagkatapos ay natatakpan siya ng isang layer ng escarlate na sikat ng araw. Parang nagbago na siya sa ibang tao. Ang ranggo ng 3 tunay na Diyos na nakatayo sa harapan niya ay ngumisi. Naiintindihan niya na ang taong ito ay hindi simple. Boom! Bang! Sa isang kidlat ng escarlate na kidlat, bumaril si Francis patungo sa tunay na Diyos na ito. Ngayong nasa demigod level na siya, gustong makita ni Francis kung kaya niyang labanan ang isang rank 3 True God. Jade Lost Golden Light. Ang rank 3 True God ay nag-activate ng kanyang Golden Jade Race bloodline, ang kanyang 2 kamay ay kumakaway sa hangin, na agad na gumawa ng hindi mabilang na Golden Jade Rune. Bees. Swish. Ang mga Golden Jade Rune na ito ay bumuo ng vortex na humarap kay Francis. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Isang napakalaking palad na gawa sa escarlate na kidlat ang bumagsak sa Golden Jade Vortex. Boom! Mahigit sa kalahati ng puyo ng tubig ay agad na nawasak, na ang natitira ay nasunog sa wala sa pamamagitan ng gintong apoy ng paglipol. Ito ang espesyal na katangian ng apoy ng Ancient Blood Devil Son, at isa rin ito sa mga strong point ng Level 1 Fire Intent. Pagkatapos maging demigod, maaari na akong direktang makipaglaban sa rank 3 True Gods. Si Francis ay medyo masaya sa loob. Naalala pa ni Francis na, noong nakikipaglaban siya sa True God Gareth, nahirapan siyang tumanggap ng kahit isang galaw. Nagawa lamang niyang umasa sa kanyang banal na sandata at sa God Eye Duplication para harangan ang mga pag-atake. Sa kanyang ilang buwan sa Ancient Dream Realm, si Francis ay lumaki sa antas kung saan siya ay direktang makakalaban sa rank 3 True Gods. Boom! Bang! Sumunod si Francis, inatake ang rank 3 True God mula sa ibang anggulo. Ang fire intent ng brat na ito ay umabot na sa level 1. Ang ranggo ng 3 tunay na Diyos ay namangha. Bukod dito, naramdaman niya na ang bloodline ni Francis ay tila mas malakas kaysa sa kanya, at ang kanyang diskarte sa pagpapalakas ng katawan ay mas malalim.
Kung hindi niya naabot ang level 1 metal intent ng napakatagal, hindi siya makakapareha ni Francis. Boom! Bang! Pumalakpak. Pagkatapos ng ilang palitan, natanto ng Golden Jade Race Rank 3 True God na wala siyang magagawa kay Francis. Sa ibang lugar, ang nakaasul na nakadamit na Elder ay pinipigilan ng dalawang Rank 3 True Gods, at si Wilfred ay medyo dehado rin laban sa kanyang isang Rank 3 True God. Gayunpaman, ang Rank 2 True God na Black Scaled na lalaki ay nagtataglay ng malalim na destruction intent. Ang kanyang mga pag-atake ay mabangis at malupit, at nagawa niyang ganap na sugpuin ang Golden Jade Race True God. Damn! Ang pagpatay sa tambak ng basurang ito ay nangangailangan talaga ng napakaraming pagsisikap. Bahagyang nagalit ang Rank 3 True God nang gumawa siya ng gintong pamaypay. Pagsusunog ng Jade. Gamit ang isang alon ng fan, lumikha siya ng isang nakasisilaw na gininto ang bagyo na tumangay patungo kay Francis na may momentum na maaaring sirain ang lahat. Kumapit ka. Basag. Habang ang gininto ang bagyo ay umaagos sa buong mundo, naririnig ng isang tao ang pagkukot at pagbitak, na parang di mabilang na mga bagay na Jade ay nadudurog. Dahil naglabas ka ng isang banal na sandata, tapusin na natin ang labanang ito. Nanlamig ang mukha ni Francis. Siya ay nakikipaglaban lamang sa Rank 3 True God ng matapat dahil gusto niyang subukan ang kanyang lakas pagkatapos na makalusot. Swish! Ginamit ni Francis ang kanyang Metal Lightning Radiance Wings para iwasan ang pag-ataking ito. Swish! Kumaway siya ng isang kamay, dahilan upang lumitaw ang napakalaking figure sa paligid, bawat isa ay naglalabas ng hindi kapani-pani walang sinaunang Yaochi. Ikaw ay isang Beast Tamer. Ang ranggo ng tatlong tunay na Diyos ay nabigla. Ang Golden Jade Race ang orihinal na nakakuha ng kalamangan, ngunit nang pinakawalan ni Francis ang napakaraming alagang hayop, kahit na hindi sila masyadong malakas, sapat na ang mga ito upang baguhin ang takbo ng labanang ito. Patayin! Utos ni Francis. Destruction Dragon Breath. Agad na na-activate ng Black Destruction Serpent Dragon ang kapangyarihan ng bloodline nito, na nagpapalipat-lipat ng enerhiya ng destruction sa katawan nito. Mga dimensyon ng myriad forms. Agad na ginamit ni Wilfred ang kanyang trump card, inilabas ang myriad forms dimension at nakulong ang Rank 3 True God sa loob nito. Ewo! Pinalibutan ng kawe ng mga hayop ang dalawang tunay na Diyos na umaatake sa nakaasul na nakadamit na Elder. Pagsusunog ng Jade. Ang mga labi ni Francis ay pumulupot sa isang simple habang ang kanyang kaliwang mata ay nagsimulang maglabas ng isang malakas na eye intent. Kaboom! Isang nakakasilaw na gininto ang bagyo ang nagpatuloy na may hindi mapigil ang momentum patungo sa Rank 3 True God sa harap ni Francis. Nang gamitin ng kanyang kalaban ang hakbang na ito, tahimik na dinikopya ito ni Francis, ibinibigay ang kanyang oras at lakas hanggang sa mailabas niya ito. Paano ito nangyari? Iyan ang aking diskarte. Nanlamig ang buong katawan ng Rank 3 True God sa gulat. Alab ng kidlat ng Tribulation Eye. Agad na sinundan ni Francis ang kanyang sariling eye bloodline technique. Kakrak! Unang tumama ang kapangyarihan ng Tribulation Lightning Eye Flame, direktang sumasabog sa kaluluwa ng Rank 3 True God at pinipigilan siyang lumaban ng normal. Boom! Pagkatapos noon, ang duplicated na Jade Incineration ni Francis ay nagsimulang gumiling sa Rank 3 True God. Sa ibang lugar, napatay na ng Black Destruction Serpent Dragon ang kanyang Rank 3 True God, nagawang umasa ni Wilfred sa Myriad Forms Dimension at sa Eye of Myriad Forms para maabot ang isang pagkapatas sa kanyang Rank 3 True God, at ang nakaasul na nakadamit na Elder at ang mga sinaunang hayop ay nagawang pilitin ang huling dalawang Rank 3 True God sa matinding kahirapan. Sa isang tiyak na bundok, ang tunay na Diyos na si Trevor ay naka-crossleg sa paglilinang. Kahit na siya ay isang Rank 5 True God, hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat sa paligid ng isang treasure ground na tulad nito. Bigla siyang naglabas ng isang token ng mensahe at pagkatapos ay namutla sa gulat, isang dagindong ng puot ang nabasag mula sa kanyang mga labi. Itong grupo ng mga walang kwentang bagay. Sundan mo ako. Ang tunay na Diyos na si Trevor ay tumayo, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matuwid na galit habang pinamumunuan niya ang lahat ng miyembro ng Golden Jade Race tulad ng isang matinding baha. 1193.
Ang galit na pag-alis ng Golden Jade Race ay nagdulot ng paunawa ng iba pang mga paksayon sa hanay ng bundok. Para sa lahat ng mga miyembro ng Golden Jade Race na magtungo sa parehong direksyon sa isang kritikal na yugto ay lubhang nakalilito. Hindi ba't ang Golden Jade Race ay nagpadala ng 5 tao upang habulin ang maliit na grupong iyon ilang sandali ang nakalipas? Bakit lahat sila ay pupunta ngayon? Sa tuktok ng bundok na tinuluyan ng grupo ni Francis kanina, medyo nagulat ang kabataang nang iinis kay Francis ng 2 beses. Tumahimik ka. Walang mabait na pumupunta sa lugar na ito. Sa sandaling ito, galit na sinaway siya ng rank 4 True God ng grupo ng kabataan. Tunay na Diyos Trevor, ano ang nangyari? Curious na tanong ni Quasi Godlock. Ang tunay na Diyos na si Trevor ay nakatanggap ng mensahe at pagkatapos ay agad na isinama niya ang lahat, ngunit walang ibang nakakaalam kung ano ang nangyari. Tumahimik ka nga. Masyado ka talagang magsalita. Ang tunay na Diyos na si Trevor ay binigyan ng galit na titig kay Locke habang walang pakundangan niyang sinaway ito. Nang makita ang galit ng tunay na Diyos na si Trevor, wala sa iba pang miyembro ng Golden Jade Race ang nangahas na magsalita. Mabilis nilang naunawaan kung bakit galit na galit ang tunay na Diyos na si Trevor. Iligtas mo ako. Isang mahina, madilim na gintong kaluluwa ang lumipad patungo sa kanila. Kakrak. Isang kakilakilabot na bolt ng Tribulation Lightning ang tumama sa kaluluwa, lubos itong nilipol. Ang grupo ng Golden Jade Race ay tumingin sa pagkatulala, hindi inaasahan na ito ang una nilang nakita. Kung mas mabilis ka lang dumating, baka nailigtas mo siya. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga ang maluwag at nasisiyahang boses ni Francis. Natigilan, ang mga miyembro ng Golden Jade Race ay nanginag, ang hindi nakikitang galit sa kanilang paligid ay halos naging sanhi ng pag-freeze ng kanilang paligid. Francis, naglakas loob kang pumatay ng isang miyembro ng aking Golden Jade Race. Napangisi si Quasi Godlock at umungal pabalik. Malamig na sumulyap si Francis kay Quasi Godlock. Tulala ba ang taong ito? Nagawa na niya ang pagpatay, ngunit pinili pa rin ng taong ito na gumawa ng ganoong ketengang komento. Tunay na Diyos Trevor, iligtas mo ako. Ang boses ng isang Golden Jade Race True God ay nagmula sa likuran ni Francis. Sa sandaling ito, 3 True Gods na lang ang natitira sa 5 na ipinadala pagkatapos ng grupo ni Francis. Napapaligiran sila ng Black Destruction Serpent Dragon, ang nakaasul na Elder, at ang maraming sinaunang hayop. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang tunay na Diyos na si Trevor ay galit na tumitig kay Francis at nagbabala. Malinaw niyang nakikita na kaya ni Francis na patayin ang lahat ng 3 tunay na Diyos. Gayunpaman, sinadya niyang nakulong ang trio para dalhin ang iba pang grupo ng Golden Jade Race. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita siya ng gayong walang ingat na kabataan. Ang tunay na Diyos na si Trevor ay tunay na nakatuon sa katwiran, na isinasantabi ang buhay ng kanyang mga kapwa-angkan upang patayin ako. Ang mga labi ni Francis ay pumulupot sa isang masamang ngiti. Ang mga salitang ito ay agad na nagpang-inig sa nakulong na True Gods na parang sila ay ibinagsak sa isang icebox. Naging pangamba rin ang ibang miyembro ng Golden Jade Race. Kung ang tunay na Diyos na si Trevor ay walang pakialam sa kapalaran ng 3 ranggo na 3 tunay na Diyos na ito, kung gayon sa paparating na pakikibaka para sa kayamanan, tiyak na wala siyang pakialam sa kanilang buhay. Ang mga mata ng tunay na Diyos na si Trevor ay namumula sa layuning pumatay. Sinusubukan ni Francis na maghasik ng alitan sa pagitan niya at ng iba pa niyang grupo. Bilang rank 5 True God, natural na walang pakialam si Trevor sa mga True God na ito na mas mababa ang ranggo. Gayunpaman, napakaraming mga kalaban na sinusuportahan ng malalakas na paksayo na kasangkot sa labanang ito para sa kayamanan. Kailangan niya ng lakas ng kanyang mga kapatid, at marahil ay kailangan pa niyang gamitin ang kanilang buhay para ihanda ang daan para sa kanya. Dahil ito ang kaso, hayaan mo akong anyayahan ang aking kaibigan na nakatago sa mga anino upang tulungan ako. Ibinaling ni Francis ang kanyang ulo, ang kanyang tingin ay patungo sa kailaliman ng isang sinaunang kagubatan. Marami pa bang katulong ang brat na ito? Ang mga mata ng tunay na Diyos na si Trevor ay kasing lumbay ng tubig.
Sa kaibuturan ng kagubatan, isang lilang asul na apoy ang kumikislap, at isang batang babae na nakasuot ng gown na may parehong kulay ay dahan-daang lumitaw. Napansin niya talaga ako. Medyo nagalit si Little Ling. Siya ay orihinal na pumunta sa lugar na ito upang maghanap ng impormasyon tungkol sa kayamanan nang bigla niyang naramdaman ang isang pamilyar na enerhiya ng apoy. Nang masubaybayan ang enerhiyang ito pabalik, natuklasan niya si Francis. Kaya, itinago ni Little Ling ang kanyang sarili. Nang matapos ang 5 True Gods of the Golden Jade Race at ang grupo ni Francis sa pakikipaglaban, binalak niyang salakayin si Francis at bawiin ang mga balahibo ng buntot ng ninuno ng Phoenix-tailed bird. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging sapat ang kapangyarihan ng grupo ni Francis para talunin ang isang grupo ng 5 rank 3 True Gods. Bilang isang resulta, siya ay patuloy na nanatili sa pagtatago, kung saan ang iba pang grupo ng Golden Jade Race ay nagpakita. Ang grupong ito ay napakalakas at mayroon pang ang isang rank 5 True God sa hanay nito. Nag-alala pa si Little Ling na si Francis ay mapatay ng rank 5 True God. Ngunit biglang, inilantad ni Francis ang kanyang pinagtataguan. Kung ganoon, makikipagtulungan ako sa kanya upang labanan ang kaaway na ito, gumawa ng magandang impresyon, at pagkatapos ay maghintay para sa aking pagkakataon na bawiin ang mga balahibo ng buntot. Bahagyang umawang ang mga labi ni Little Ling sa kasiyahan sa planong ito. Whoosh! Sa isang flash ng purple-blue flame, isang magandang babae ang dumapo sa gilid ni Francis. Hindi ko akalain na magkakaroon pa si Master ng mga katulong. Ang nakaasul na matanda ay nabigla. Ang ganda! Ang magkabilang panig ng labanang ito ay agad na naakit sa kagandahan at kilos ng dalaga, at ang tensyon na hangin ay agad na nawala sa wala. Ang munting siling ay nagbigay ng mapanlinlang na nguso. Pagkatapos ng pagtitig kay Francis, ibinaling niya ang kanyang mga mata sa grupo ng Golden Jade Race. Ranggo ng 4 na tunay na Diyos. Bumaba ang ekspresyon ng tunay na Diyos na si Trevor. Ang grupo ni Francis at ang kanyang maraming mga alagang hayop ay ginawa na para sa isang mabigat na puwersang panlaban, at ngayon, mayroon pa siyang rank 4 True God sa kanyang panig. Sa panig ng Golden Jade Race, maliban sa rank 5 True God Trevor, ang iba sa grupo ay binubuo ng rank 2 at 3 True Gods at Quasi-Gods. Kung talagang dumating dito, ang Golden Jade Race ay mayroon pa ring mas mataas na tsansa na manalo, ngunit kahit na manalo sila, ang grupo ay magdaranas ng kakila-kilabot na casualty. Hindi na sila magkakaroon ng kakayahang makipagkumpetensya para sa alinman sa mga kayamanan. Tunay na Diyos Trevor, nagtitiwala ako na isa kang matinong tao na hindi hahayaang magdusa ang buong Golden Jade Race dahil sa isang walang kwentang bagay. Sinulyapan ni Francis si Quasi-Godlock. Walang-wala. Nang inig ang buong katawan ni Quasi-Godlock, nakakuyom ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga kuko ay bumabaon ng husto hanggang sa sila ay gumuhit ng dugo. Sa kanyang buong landas ng paglilinang, walang sino man ang tumawag sa kanya na walang kabuluhan. Ang sinasabi mo ay makatwiran. Hanggat pinakawalan mo ang 3 True Gods ng aking Golden Jade Race, kakalimutan ko ang bagay na ito. Medyo lumuwag ang ekspresyon ng True God Trevor. Bubuksan na sana ang treasure ground. Hindi niya masisira ang sarili niyang puwersa sa napakalapit na sandali. Bukod dito, magkakaroon siya ng maraming oras para harapin si Francis kapag nagsimula na ang pakikibaka para sa kayamanan. Nagtitiwala ako na ang tunay na Diyos na si Trevor ay isang taong tumutupad sa kanyang salita at hindi man linlang ng isang junior. Ngumiti si Francis at iwinagayway ang kanyang kamay. Kaagad, pinakawalan ng Black Destruction Serpent Dragon at ng iba pa ang 3 True Gods. Tara na! Ang tunay na Diyos na si Trevor ay nagpunas ng isang walang awa na tingin sa 3 tunay na Diyos habang siya ay mahigpit na nag-utos. Swoosh swoosh! Pinangunahan ng tunay na Diyos na si Trevor ang kanyang grupo palayo. Ang pasasalamat ko sa tulong, young lady. Ang pasasalamat ni Hanford na ito ay hindi nasusukat. Lumingon si Francis kay Little Ling na may mainit at magiliw na ngiti. Matagal nang napansin ni Francis ang nagtatagong Little Ling. Kung payag ang young lady, maaari tayong magtulungan at makipaglaban para sa mga kayamanan ng treasure ground na iyon. Nagkusa si Francis na mag-alok ng imbitasyon.
Pinilit niyang lumabas si Little Ling sa unang lugar upang hiramin ang kanyang lakas. Medyo nahuli si Little Ling. Naghahanda siyang magsalita at mag-alok na sumali sa team ni Francis, kaya hindi siya handa sa imbitasyon ni Francis. Pinaramdam nito sa kanya na nakita ni Francis ang kanyang mga plano. Kanina ko pa siya sinusundan sa anino. Imposibleng malaman niya kung ano talaga ang goal ko. Napaisip si Little Ling habang nag-aalangan. Okay. Interesado din ako sa treasure ground na iyon. Ang mga mata ni Little Ling ay kumislap ng may determinasyon nang sumang-ayon siya. Sa gilid, ang Black Destruction Serpent Dragon ay natulala. Hindi nito naintindihan kung bakit ang biglang lumitaw na batang babae na ito ay nagpasya na tulungan si Francis, kahit na sumali sa grupo ni Francis. Whoosh! 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 Sinundan ng grupo ni Francis ang grupo ng Golden Jade Race sa pagbabalik sa mahabang bulubunduking iyon. Sa kalapit na kabundukan, maraming eksperto ang naiwang namangha sa kanilang nakita. Alam nilang lahat na nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng Golden Jade Race at Francis, at nakita na lang nila na ang rank 5 True God ng Golden Jade Race ay bumagsak sa galit. Ngunit ngayon, nagbabalik ang dalawang grupo, sunod-sunod na ang isa. Ito ay isang tunay na kakaibang tanawin. Gayunpaman, mapapansin ng maingat na nagmamasid na 3 lamang sa unang 5 rank 3 True Gods ang bumalik mula sa paghabol sa grupo ni Francis. Bilang karagdagan, ang grupo ni Francis ay mayroon na ngayong magandang babae na may halos perpektong hitsura. Magandang sir, mangyaring huwag magdamdam sa walang kabuluhang daldal ng kabataan ng aking lahi. Sa sandaling ito, ang rank 4 True God sa bundok na tinutuluyan ng grupo ni Francis ay nagkusa at nag-alok ng paumanhin. Nang tuyain ng batang quasi-god sa kanyang grupo si Francis ng 2 beses, binaliwala niya ito, ngunit ngayong natikman ni Francis ang Golden Jade Race na matalo at may rank 4 True God sa kanyang panig, napipilitin siyang magsalita. Pagkatapos nitong paghingi ng tawad, pinangunahan ng rank 4 True God ang kanyang grupo palayo sa bundok. Ito ay si Francis. Isang ganap na kasiyahang makatrabaho si Milady. Mainit na ngumiti si Francis. Si Little Ling ay nagbigay ng isang magiliw na ngiti sa kanyang sarili at handang gumawa ng ilang kasiyahan sa kanyang sarili nang siya ay napipi sa susunod na mga salita ni Francis. Milady, naparito ka ba upang bawiin ang mga balahibo ng buntot ng phoenix-tailed bird? Tumingin si Francis kay Little Ling na parang nakikita niya ang lahat ng kanyang mga lihim. Alam mo, nanginginig si Little Ling dahil sa gulat. Dahil alam ni Francis ang kanyang layunin, bakit niya siya inimbitahan na sumali sa kanyang team. Pakiramdam ni Little Ling, ang sitwasyon ay nasa ilalim ng kontrol ni Francis. Sinusundan ako ni Milady mula nang umalis ako sa Phoenix Forest. Para matiktikan ng napakagandang babae, medyo nahihiya ang isang ito. Walang hiyang sinabi ni Francis. Anong balak mong gawin? Ang mukha ni Little Ling ay naging malungkot, isang pahiwatig ng layunin ng pagpatay ang kumislap sa kanyang mga mata. Milady, huwag kang matuwa. Mag-ingat na huwag ilantad ang iyong pagkakakilanlan. Nagsalita si Francis na may ayos na ekspresyon. Ang layuning pumatay sa mga mata ni Little Ling ay naglaho, at tumingin siya kay Francis at itinikom ang kanyang mga ngipin. Ang lugar na ito ay puno ng mga eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods. Kung malantad ang kanyang pagkakakilanlan, lahat ng tao dito ay may dahilan para atakihin siya. Nais lamang ng isang ito na makipagtulungan kay Milady. Sa pagtulong sa akin, tatayo rin si Milady upang makakuha. Kapag natapos na ang bagay na ito, maibabalik ko na sa iyo ang mga balahibo ng buntot. Same time na sinabi ni Francis. Ang bloodline power, origin flame, at medicinal energy ng mga balahibo ng buntot ay naabsorb na ni Francis. Walang ibig sabihin sa kanya na ibalik ang mga ito. Tinitigan ni Little Ling si Francis, nakaramdam ng inis at inaapi. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang bitag. Okay. Nag-isip sandali si Little Ling bago pumayag. Kung tumanggi siya, hindi niya alam kung makakaalis ba siya ng ligtas sa lugar na ito. Samantala, ang pagsang-ayon sa kahilingan ni Francis ay nagdulot lamang ng kaunting panganib na may ilang iba pang kawalan. Bees. Womb.
Sa sandaling ito, ang transparent na palasyo sa abot tanaw ay nagpakawalan ng napakalaking spatial na bagyo. Ang dalawang katlo ng bulwagan ng palasyo ay nalantad na ngayon. Ang mga spatial ripples na ito. Dalawang malalaki at matipunong figure ay napakalaking miyembro ng sinaunang lahi na may mga ulo ng dragon, sungay ng USA, at mga katawan na natatakpan ng itim na kaliskis tumigil sa hangin. Ikaw, halika dito. Ano ang nangyari sa unahan? Ang isa sa kanila, isang black flame kilin, ay galit na tumingin sa isang sinaunang hayop sa ibaba. Ito. Maraming tao ang nakatuklas ng treasure ground na nakatago sa isang spatial dimension. Sa kasalukuyan, ang treasure ground na ito ay malapit ng lumabas. Inihagis ng sinaunang hayop na ito ang katawan nito sa lupa, nanginginig ang buong katawan sa takot. Bilang isang sinaunang hayop, hindi pa ito nakatagpo ng isang uri ng hayop na may napakalakas na linya ng dugo. Young Master, maraming tao doon. Mas mabuti kung hindi natin idamay ang ating sarili sa bagay na ito. Ang isa pang kilin, isang napakalaking pula na may pidgel na aura, ay mahinang pinayuhan. Hey! Ikaw ay isang rank 7 ancient god. Kasama mo rito, ang mga taong iyon ay wala. Ang mga mata ng Black Flame Kilin ay kumislap ng matinding liwanag. Mayroong siyam na ranggo sa mga tunay na Diyos. Ang rank 1 hanggang rank 6 ay tinawag na True Gods, ngunit ang pulang kilin na ito ay isang sinaunang Diyos na naninirahan sa itaas ng rank 6. 1194. Kahit na handa akong tulungan ka, sa lakas sa ating panig, mahirap makipaglaban sa lahat ng paksayo na ito. Hindi umimik si Little Ling habang pinagmamasdan niya ang mga nakapaligid na bundok. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Ang sagot ni Francis ay kasing tapat. Iniisip ko ang sarili kong buhay dito. Sinaman ng masamang tingin ni Little Ling si Francis at saka idinagdag, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi lang ikaw ang tao pagkatapos ng palasyong ito. Maraming sinaunang species ang nagtatago sa paligid ng bulubunduking ito. Ang hitsura ng palasyong ito ay lumikha ng isang mahusay na kaguluhan. Natural na hindi lang mga tao ang pumunta sa lugar na ito. Ang mga sinaunang uri ng hayop sa malapit ay hindi tugma para sa lahat ng mga taong ito sa isang direktang paghaharap, kaya pinili nilang itago ang kanilang mga sarili at maghintay para sa tamang sandali. Alam ko. Simpleng sagot ni Francis. Mula sa pananaw ni Francis, mas magulo ang sitwasyon, mas mabuti. Ito ay magiging mas madali para sa kanya na makapasok sa mga puwang. Iniwang galit ni Little Ling si Francis. Wala bang anumang bagay na maaaring magpagulat o magpanik ang lalaking ito? Manatili ka lang dito at hintayin ang mga tagubilin ko. Gawin mo ang anumang sasabihin ko sa iyo. Tumingin si Francis kay Little Ling at seryosong sinabi. Ang maliit na Ling ay hindi tagapaglingkod ni Francis, kaya hindi mahigpit ni Francis ang kanyang mga galaw. Ano naman sayo? Biglang may naisip si Little Ling at nagtanong. Ako, natural, may pananagutan sa pag-utos sa inyong lahat. Sinabi ni Francis na may lubos na pagtitiwala. Ano? Isinasapanganib mo kami habang nagtatago ka lang. Nanlaki ang mga bilog na mata ni Little Ling. Wala siyang iba kundi ang paghamak sa ugali ni Francis. Sinulyapan niya si Wilfred, ang Black Destruction Serpent Dragon, at ang nakaasol na Elder. Ang tatlong ito ay mas mahina kaysa sa kanya, ngunit napagmasdan niya ang labanan kanina. Alam niya na ang bloodline ng Black Destruction Serpent Dragon ay nakakatakot at mataas ang antas, habang si Wilfred ang tagapagmana ng Eye of Myriad Forms. Naguguluhan si Little Ling kung bakit susundin ng mga mahuhusay na tao ang utos ni Francis. Tama na ang Saturday. May natitira pa tayong oras para dagdagan ang ating lakas at ihanda ang ating kaisipan. Medyo natahimik si Francis. Napakaraming tanong talaga ng dilag na ito. Inilabas ng nakaasol na elder ang kapangyarihan ng kanyang munting mundo, naglabas ng lightning whip, at sinimulan itong pinuhin. Siya ay may sariling banal na sandata, ngunit ito ay mas nababagay sa kanya. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagsimula ring maglinang sa sarili nitong munting mundo, na nagpapataas ng lakas nito. Kung mas malakas ito, mas malaki ang pagkakataon nitong makakuha ng kaunting kayamanan para sa sarili nito.
Samantala, sinubukan ni Francis na unawain ang space intent sa himpapawid. Ang space intent ay isang layunin na susubukan ng sinumang eksperto na linangin. Maaaring gumamit ng instant movement, spatial leap, at iba pang ganoong kasanayan ang sinumang may kasanayan sa intent na ito. Kung ito man ay para sa pagtakas, pagtugis, o agarang paglalakbay, ito ay isang hindi kapani-paniwalang kapaki-pakinabang na layunin. Siyempre, bukod sa mga kasanayang ito, ang space intent ay maaari ding magsilbi bilang isang agresibong kasanayan. Ang pangunahing bentahe nito ay ang kakayahang huwag pansinin ang distansya upang mahuli ang mga kalaban ng hindi nakabantay. Ang espiritual na mata ng aking Diyos ay dumating na may kakayahang gamitin ang kapangyarihan ng kalawakan. Hindi dapat mahirap unawain ang layunin sa kalawakan. Bulong ni Francis sa sarili. Noong nakaraan, si Francis ay masyadong pabaya at muntik nang mapatay ng ekspertong tunay na Diyos na iyon na nakaintindi sa space intent. Dahil sa karanasang ito, pinahahalagahan ni Francis ang space intent. Bees. Ang kaliwang mata ni Francis ay biglang natakpan ng isang layer ng malabong golden ripples. Biglang nag-transform ang mundo bago si Francis nagawa sa maliliit na gininto ang butil, na malinaw na makikita sa isipan ni Francis ang mga spatial ripple na nabuo ng space intent. Manem. Sa bundok na inookupahan ng space-time sacred land, may napansing kakaiba ang dalawang figure, kumikislap ang kanilang mga mata. Ang isa sa kanila ay quasi-god Yuan Kung, at ang isa ay isang rank 5 true god ng space-time sacred land. Pareho silang nagtataglay ng Eye of Space-Time. Anong kakaibang pakiramdam? Quasi-god Yuan Kung bulong sa sarili. Ilang saglit lang, naramdaman niyang parang may tinitik-tik siya, na naging dahilan ng paglabas ng bahagyang ripple sa kanyang Eye of Space-Time. Maaaring may isa pang tagapagmana ng isang makapangyarihang mata ng Diyos sa mga taong ito, mahinang sabi ng matanda. Walang iba kundi mga henyo at elite ang nagtipon sa Wild Ancient Secret Dimension, kaya hindi magiging kakaiba kung may isang tagapagmana ng isang god ay ang lumitaw dito. Woo! Ang mundo ay napuno ng tunog ng napakalaking spatial na bagyo. Bees! Boom! Biglang lumabas ang maliit na bahagi ng nakatagong transparent na palasyo. Boom! Ang napakalaking bitek sa kalawakan ay nagpakawala ng isang kakilakilabot na spatial na bagyo. Dahil ang lahat ay napanatili ang kanilang distansya, marami sa mga tao ang bahagyang tinamaan ng mga hanging ito, ngunit ito ay sapat na upang mapunit ang mga dagwang sugat sa kanilang mga katawan. Naramdaman ng iba ang nakakatakot na spatial forces na humihigop sa kanila at agad na umatras. Woo! Ang napakalaking spatial crack ay dahan-daang nagsimulang magsara, at ang spatial turbulence ay nagsimulang humina. Ang treasure ground ay malapit ng lumitaw. Sa sandaling ito, ang lahat ng malapit na eksperto ay tumayo, ang kanilang mga puso ay kumakabog sa kanilang mga dibdib habang sila ay nakatitig sa transparent na palasyo sa hangin. Habang humihina ang spatial na bagyo, ang loob ng palasyo ay nagsimulang ipakita ang kanilang mga sarili sa karamihan. Kayamanan, lahat ng ito ay kayamanan. Lahat ay nakayuko sa tuwa. Ang half-transparent na palasyong ito ay itinayo sa isang estilo na lubos na katulad ng mga gusali ng space-time sacred land. Ang kahangahangang quasi-god ng Tianian Sacred Land, quasi-god si Kung, ay may napakalmadong ekspresyon. Maaaring ito ay isang dating tirahan ng Panginoong Diyos. Isa sa mga tunay na Diyos ng space-time sacred land ay napabuntong hininga sa gulat, may paggalang sa kanyang mukha. Nabalitaan na ang space-time god ay nanirahan sa mga bitek sa loob ng kalawakan, na naiintindihan ng space-time intent sa kaguluhan ng kawalan. Ang bulwagan ng palasyo na ito ay maaaring ang tirahan ng isang space-time god na nabuhay daan-daang milyong taon na ang nakalilipas. Ang mga bagay ay maaaring nagsimula bilang mga ordinaryong bagay, ngunit dahil ang space-time god ay nanirahan doon, sila ay nahawahan ng space intent o time intent, ang kanilang kalidad ay tumataas sa mga banal na antas. Woo! Ang transparent na palasyo ay lumutang sa hangin, na nagpakawala ng nakakatakot na spatial ripples. Maging ang mga tao mula sa space-time sacred land ay hindi nang ahas na lumapit ng walang ingat. Ang mga spatial ripple sa paligid ng palasyo ay masyadong nakakatakot. Ang kaunting kawalan ng pag-aalaga ay maaaring magresulta sa pagkapunit ng mga spatial na bitek.
Gulat na sabi ng isa sa mga eksperto sa Spacetime Sacred Land. Ang iba ay tahimik na nagmamasid sa sitwasyon. Bagamat lumitaw ang treasure ground, walang nang ahas na lumapit, lalong hindi pumasok. Sa bundok kung saan matatagpuan ang grupo ni Francis. Swish! Lumabas si Winfred mula sa misty spatial world, ang kanyang malamig at masasamang mga mata ay namumula sa enerhiya ng kamatayan habang nakatingin sila sa langit. Ngiyaw! Ang maliit na paws ang magnanakaw ay lumitaw sa balikat ni Francis, naghagis ng isang sinaunang tansong barya habang ito ay tumangala ng may malalim na mga mata sa transparent na palasyo. Marami pa siyang katulong. Medyo nagulat si Little Ling. Kahit na si Winfred ay walang mataas na cultivation, ang death intent sa kanya ay masyadong nakakatakot. Ang paglapit lang ng kaunti ay madirama ng isang tao na ang kanyang sigla ay nawawala. Para naman sa maliit na paws ang magnanakaw, kakaiba ang aura nito. Talagang hindi ito isang ordinaryong nilalang, ngunit hindi masabi ni Little Ling kung ano ang kakaiba dito. Woo! Ang lahat ng mga eksperto ay nagsimulang lumutang paitaas, lahat para sa kapakanan ng pagdama sa mga kayamanan sa loob ng palasyo. Go! Tingnan natin. Biglang sabi ni Quasi God Yuan Kong. Swish! 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 Ang mga eksperto sa Spacetime Sacred Land ay sumugod, papalapit sa transparent na palasyo. Gayunpaman, hindi pa rin sila naglakas loob na pumasok. Magmadali at sundan ang mga tao mula sa Spacetime Sacred Land. Agad na sumunod ang mga grupo mula sa Heaven Devouring Sacred Land at Tianian Sacred Land. Masasabi nila na ang palasyong ito ay posibleng nauugnay sa Spacetime Sacred Land. Hindi nila maalis ang Spacetime Sacred Land na mayroong ilang espesyal na paraan ng pagpasok sa palasyo. Woo! Ang lahat ng iba pang mga eksperto ay sumulong din. Ang palasyong ito ay puno ng mga spatial na bitek at napapalibutan ng mga spatial na bagyo. Imposibleng makalapit. Isang batang quasi-god na isinumpa. Ngunit sa sandaling ito, isang bagay ang nahulog mula sa transparent na palasyo. Ito ay isang puting tasa ng tsaa, ngunit ang ibabaw nito ay natatakpan ng isang ripple ng space intent. Nahulog ang kayamanan. Kunin mo. Walang inaasahan na lilito ang kayamanan sa ganitong paraan. Walang makapasok sa transparent na palasyo, ngunit ang mga bagay sa loob ng palasyo ay isinasagawa ng spatial turbulence. Swish! 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 Ang mga tao mula sa Spacetime Sacred Land ang unang kumilos. Biglang, ang tasa ng tsaa ay nagpakawala ng isang malakas na spatial ripple. Og! Ang mga eksperto na lumapit sa puting tasa ng tsaa ay napabalikwas, nagulat ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha habang sila ay nagsusuka ng dugo. Haha! Tanging ang rank 5 True God mula sa Spacetime Sacred Land, ang kanyang katawan na umuugong na may malalakas na alon ng space intent, ang nakarating sa gilid ng tasa. Hindi ko ito madadala sa aking interspatial dimension. Kumunat ang noo ng rank 5 True God. Ang space intent ripple sa teacup ay masyadong matindi, at ang kanyang interspatial dimension ay hindi sapat ang kalidad para matanggap ito. May isa pang paraan, na pinuhin ang tasa ng tsaa. Kapag napino ito, magiging madali itong ilagay sa isang interspatial dimension, ngunit kailangan ng mahabang panahon para pinuhin ang isang banal na sandata. Ibaba mo ang kayamanan. Ang mga eksperto ng langit na lumalamon sa sagradong lupa ay nakipagtagpo sa tunay na Diyos mula sa iba't ibang direksyon. Ang mga eksperto sa Sacred Land ng Tianian ay hindi masyadong malayo sa likuran. Boom! Bang! Pumalakpak! Para sa kapakanan ng isang tasa ng tsaa, ang mga dalubhasa ng tatlong banal na lupain ay nakibahagi sa isang matinding labanan. Ang mga nakakatakot na bagyo ng enerhiya ay dumaan sa mundo, na naging sanhi ng takot sa mga eksperto ng iba pang paksayon. Inaasahan sa mga tao mula sa God Realm Sacred Lands, lahat sila ay napakalakas. Kahit na ang lahat ng mga taong iyon ay nag-aaway, ang tasa ng tsaa na iyon ay hindi pa rin nasaktan. Hindi mabilang na mga eksperto ang nagmamasid sa labanan sa pagitan ng tatlong God Realm Sacred Lands habang dahan-dahan silang lumalapit.
Nangangamba pa rin sila, at wala ni isa sa kanila ang nangahas na mauna sa paghampas. Ngunit biglang, ilang mga bagay pa ang bumaba mula sa langit. Ang pagbaba ng bawat bagay ay nagudyok ng pakikibaka sa pagitan ng maraming paksayon. Gayunpaman, sa inis ng lahat, ang mga bagay na ito ay hindi maaaring dalhin sa interspatial dimensions. Ang mga tao mula sa tatlong God Realm Sacred Lands ay napangiti. Ang sobrang magulong sitwasyong ito ang talagang ayaw nilang makita. Swish! Swish! Ang mga tao mula sa dalawang iba pang mga sacred lands ay agad na umalis upang ipaglaban ang iba pang mga bagay. Kayong anim, pumunta sa sukle sa hilagang kanluran. Makinig sa aking mga utos, at huwag kumilos ng walang ingat. Biglang narinig ng Black Destruction Serpent Dragon, Little Ling, at iba pa ang boses ni Francis. Nilingga ni Little Ling ang kanyang ulo at napansin na si Francis ay nawala. Tara na! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay tumawag at lumipad. Sa oras na ito, tatlong iba pang mga karera ang nakikipaglaban sa sukle. Squelch! Ang maitim na dilaw na sukle ay nagpakawala ng spatial na tinak na nagkataong tumusok sa isang rank 2 true god sa kanyang dibdib na nagtapos sa kanyang buhay. Nakakatakot. Ang tatlong karera na nakikipaglaban sa sukle ay lahat ay nabigla. Ang tila ordinaryong sukle na ito ay talagang isang offensive type spatial divine weapon. Sa lakas ng opens iba nito, nagawa nitong pumatay ng isang rank 2 true god. Ang Black Destruction Serpent Dragon at ang iba pa ay pumasok sa labanan, tinulungan ang pinakamahina na partido sa pagpapahina sa lakas ng pakikipaglaban ng ibang mga partido. 200,000 li mula sa lugar na ito, malalim sa ilalim ng lupa, ang kaliwang mata ni Francis ay kumikinang na may gininto ang kinang, nakikita ang lahat at tinatanggap ang buong sitwasyon. Umaasa si Francis na magiging magulo ang pakikibaka para sa kayamanan, ngunit hindi niya akalain na magiging ganito kagulo. Ang dimensyon ng pinagmulan ng Black Destruction Serpent Dragon at ang tiyan ng maliit na magnanakaw na pusa ay dapat kayang hawakan ang mga bagay na ito. Nagtaka si Francis. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may napakaranggal na bloodline at naging rank 6 true god sa kanyang prime, kaya ang origin dimension nito ay napakataas na level. Tulad ng para sa maliit na magnanakaw na pusa, ito ay isang mutant, ang kanyang tiyan ay isang napakalalim na butas na maaaring lumunok ng kahit ano. Bakit hindi pa gumagalaw ang mga sinaunang lahi na nakatago sa paligid? Ang pagkaunawa sa problemang ito ay nagpagulat kay Francis. 1195. Dumagundong ang langit at lupa habang ang hindi mabilang na pag-atake ng intent ay lumikha ng pagpapakita ng nakamamanghang kagandahan. Ilang daang eksperto na may mga antas ng lakas ng tunay na Diyos ang nakipagbakbakan, ang kanilang nakakatakot na sagupaan ay nagpatag sa mga kalapit na bundok. Sa kasalukuyan, 7 kayamanan ang nahulog mula sa transparent na palasyo. Ang puting teacup ay nakuha na ng isang tao mula sa Spacetime Sacred Land. Ang grupo ng Black Destruction Serpent Dragon ay nag-aaway sa sukle, kung saan hindi gaanong matindi ang labanan dahil mas maliit ang bilang ng mga paksayon na nakikipaglaban dito. Swoosh! Ang maitim na dilaw na sukle ay paminsan-minsan ay naglalabas ng ilang spatial na tinak na tumutusok sa hangin sa mabilis na bilis. Gayunpaman, ang mga dalubhasang kasangkot sa labanan na ito ay handa na ngayon para dito at maaaring makaiwas sa mga tinek na ito. Kung magagawa nating makuha ang sukle na ito, ang ating lakas sa pakikipaglaban ay tatanggap ng malaking tulong. Ito ay magiging malaking biyaya sa paparating na mga pakikibaka. Sabi ng isang rank 5 true god na may itim na balat at pulang mata ng nagliliyab na apoy, ang kanyang mukha ay nababalot ng kasakiman. Ang mga pag-atake na inilunsad ng sukle ng mag-isa ay madaling pumatay sa isang ranggo ng dalawang tunay na Diyos, kaya kung ito ay mapadalisay, ito ay makakapagpakita ng mas malaking kapangyarihan. Patuloy kang mangarap. Agad namang gumanti ang isa pang grupong nakikipaglaban para sa sukle. Mga Ginoo, maaari tayong magtulungan pansamantala upang sakupin ang sukle na ito. Ang pulang mata na rank 5 true god ay nag-alok sa grupo ng Black Destruction Serpent Dragon. Kahit na ang grupo ng Black Destruction Serpent Dragon ay medyo mababa ang antas ng cultivation, ang kanilang lakas ay disente.
Bukod dito, wala siyang mahanap na ibang gustong makipagtulungan sa kanya. Okay, tutulungan namin si Senior na makuha ang kayamanang ito. Nakangiting sagot ng Black Destruction Serpent Dragon. Sa katotohanan, alam ng lahat na ang bawat pangkat ay may kanya-kanyang plano. Boom! Bang! Bumagsak! Matinding labanan ang dalawang panig. Kinuha ng grupo ng Black Destruction Serpent Dragon ang mas maliit na bahagi ng grupo ng kaaway, na iniwan ang karamihan sa mga kaaway sa pangkat ng Rank 5 True God na pulang mata. Swish! Isang kulay pilak na kulay abon na linya ang kumislap pasulong habang ginagamit ng maliit na paws ang magnanakaw ang maitim na gintong dragon ahas na letigo sa mga kamay nito upang kunin ang suklay. Haha, isang grupo ng mga tanga. Ngumisi ang pulang mata na Rank 5 True God. Patayin sila. Nang makuha ng maliit na paws ang magnanakaw ang suklay, ang iba pang tatlong paksayon ay agad na nagsimulang umatake sa grupo ng Black Destruction Serpent Dragon. Ano ang ginagawa nitong magnanakaw na pusa? Si Little Ling ay nabigla. Ang mga kayamanan ay maayos at mabuti, ngunit napakaraming eksperto dito. Ang sino mang nakakuha ng kayamanan ay agad na magiging target ng lahat ng iba pang paksayon. Ang paksayon sa likod ng mapupulang Rank 5 True God na nakipag-alyansa sa kanila ilang sandali lang ang nakalipas ay nagsimulang umatake sa kanila. Ngiyaw! Ngumisi ang munting paws ang magnanakaw habang ginagamit ang letigo para ihagis ang suklay sa gilid ng isa pang paksayon. Damn! Ang tanggang paws ang ito. Ang ibang mga paksayon ay nagmura sa pagkadismaya habang sila ay sumugod upang salakayin ang paksayon na nakatanggap ng suklay. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay patuloy na nagdulot ng gulo, piniling huwag kumuha ng anumang kayamanan. 200,000 li sa ilalim ng lupa, patuloy na tinatanggap ni Francis ang sitwasyon sa kanyang malalim na tingin. Hayaan muna natin ang lahat ng malalaking paksayon na mamuhi sa isa't isa at magdulot ng kaunting kaguluhan sa lugar. Tumawa si Francis. Ang unang batch ng mga bagay na nahulog mula sa transparent na palasyo ay hindi kasing halaga kumpara sa kung ano pa ang natitira sa loob, kaya walang plano si Francis na ipaglaban ang alinman dito. Iyon ay. Natigil ang tingin ni Francis habang nakatutok siya sa transparent na palasyo. Sa gitna ng transparent na palasyo, sa isang lugar na nababalutan ng makapal na spatial layer, lumitaw ang isang pilak na balabal. Ang balabal na ito ay binordahan ng hindi mabilang na mga kamangha-manghang ron, lahat ng mga ito ay kumikinang sa isang pilak na kinang. Swish! Ang pilak na damit ay nagsimulang gumalaw sa palasyo ng mag-isa. Swoosh! Isang nakakatakot na spatial na hangin ang umihip dito. Bees! Lumitaw ang mga spatial ripple sa dark silver robe at hinaranggan ang lakas ng spatial na unos na ito. Ang karamihan sa mga eksperto na nakikipaglaban sa labas ng palasyo ay natural na nakita rin ang eksenang ito. Anong kayamanan iyan? Mayroon itong katalinuhan na nagpapahintulot sa kanya na kumilos ng mag-isa, at kahit na ang nakakatakot na spatial wind ay hindi maaaring makapinsala dito. Naramdaman ng maraming eksperto sa ilalim ng palasyo na tumibok ng mabilis ang kanilang mga puso. Boom! Bang! Ang pilak na damit ay biglang nagsimulang sapalarang humampas sa mga dingding ng palasyo. Ang mga spatial na bagyo na may iba't ibang laki ay humampas sa pilak na damit, ngunit wala sa kanila ang may kakayahang makapinsala kahit isang hibla nito. Sa katunayan, ang ilan sa iba pang mga kayamanan sa palasyo ay natamba sa paglipad habang ang pilak na damit ay random na lumipad sa palasyo. Napakabigat na kayamanan. Nakikita ng lahat na ang pilak na damit na ito ang pinakamatalinong kayamanan sa palasyo. Kailangan kong makuha ang aking mga kamay sa robe na iyon. Ang Rank 5 True God mula sa Spacetime Sacred Land ay may masamang liwanag sa kanyang mga mata. Walang mas pamilyar sa Spacetime Intent kaysa sa Spacetime Sacred Land. Ang kanyang paghatol ay nagsabi sa kanya na ang balabal na ito ay posibleng pinakamahalagang bagay sa palasyo. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi isang nakakasakit na uri, kaya hindi masabi ng mga tagalabas kung gaano ito kahalaga. Boom! Ang balabal ay naging sanhi ng panginginig ng buong palasyo, at marami sa mga bagay sa loob ay kumalas. Whoosh! Whoosh!
Mas marami pang bagay ang nahulog mula sa mga bitek sa palasyo. Isa pang batch ng mga kayamanan ang nahulog. Mukhang mas mataas pa ang kalidad kaysa sa unang batch. Ang mga eksperto sa ibaba ay natigilan, nanginginig ang kanilang mga katawan habang naghahanda para sa labanan. Marami sa mga kayamanan sa batch na ito ay mga halaman mahalagang materyales na malamang na naglalaman ng space-time intent na maaaring makatulong sa isa sa pag-unawa sa kapangyarihan ng espasyo at oras. Bees. Isa sa mga kayamanang ito, isang salamin, ay naglabas ng sinag ng void light na naglaho sa hangin. Sa isang iglap na lockdown ng espasyo sa lugar na iyon, at lahat ng nasa lugar na iyon ay walang kakayahang gumamit ng space intent. Iyan ay ang Spatial Lock Mirror. Isang elder mula sa space-time sacred land ang nakalock sa salamin, ang kanyang isip ay gumugulong sa gulat. Maaaring i-lock ng Spatial Lock Mirror ang espasyo sa isang lugar at gawing imposibleng gamitin ang space intent. Ito ay isang kayamanan na kinatatakutan ng mga tao ng space-time sacred land. Swish. Matapos i-lock ang isang lugar ng espasyo, ang Spatial Lock Mirror ay agad na tumakas sa malayo. Go! Hindi natin hahayaang makatakas ang Spatial Lock Mirror. 10 paksayon ay agad na tumakbo sa pagtugis, ang mga tao ng 3 banal na lupain sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang Spatial Lock Mirror na ito ay ang pinakamataas na kalidad na kayamanan na lumitaw sa sandaling ito. Ito ay mas mataas kaysa sa mga tasa ng tsaa at suklay. Ang sinumang makakakontrol sa kakayahan ng Spatial Lock Mirror ay mas madaling makakuha ng anumang mga kayamanan sa hinaharap. Bilisan mo, sundan mo ang natitirang mga kayamanan. Nakuha ng Spatial Lock Mirror ang isang malaking bilang ng mas makapangyarihang mga paksayon, na iniwan ang natitirang mga paksayon upang makipagpunyagi sa iba pang mga kayamanan. Maaaring hindi kasing husay ng Spatial Lock Mirror ang mga kayamanang ito, ngunit mas mahalaga ang mga ito kaysa sa mga kayamanan mula sa unang batch. Pumunta ka. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay umungal. Napakaraming kayamanan ang nahuhulog mula sa langit, at ang mas makapangyarihang mga paksayon at eksperto ay napunta lahat sa Spatial Lock Mirror. Boom! Bang! Pumalakpak! Dalawang mas mahihinang grupo ang kasalukuyang nakikipaglaban sa isang plantang pilak, ang magkabilang panig ay ganap na nalubog sa kanilang labanan. Sa sandaling ito, isang mata ng isang malabong gininto ang kulay ang lumitaw sa itaas nila, ang kidlat ng iba't ibang kulay ay umiikot sa paligid nito. Ito ay malamig at walang kabuluhan, tila isang pag-iral na katumbas ng langit at lupa habang minamaliit nito ang lahat ng bagay. Ang dalawang grupo ay agad na namutla sa takot, ang kanilang mga katawan ay nanginginig habang ang kanilang mga kaluluwa ay sinasalakay ng isang hindi nakikitang presyon. Tanging ang dalawang rank 4 True God sa kanila ang nakapagpanatili ng kaunting kalmado. Forbidden Illusion Lost World. Bees. Swish. Ang napakalaking amber gold na mata ay nagbago sa isang malamis na mundo ng violet gold, isa na naglabas ng isang nakamamatay na kaakit-akit na puwersa. Lahat ng mga eksperto sa magkabilang panig ay nabighani sa malakas na ilusyong ito, at maging ang ranggo ng 4 na tunay na Diyos ay nagpakita ng mga palatandaan ng pakikibaka sa kanilang mga mata. Swish! Isang vortex ng eye intent ang lumitaw sa paligid ng silver plant at nilamon ito ng buo. Ang gininto ang mata ng langit na nangingibabaw sa kalangitan ay kasunod na naglaho. Ang dalawang grupo ay nagkatinginan sa isa't isa sa gulat, kaagad na alam na walang panig ang may pananagutan sa hakbang na ito. Ito ba ay isang henyo ng space-time sacred land na nagtatago sa mga anino? Matapos ipahayag ang tanong na ito, pinangunahan ng rank 4 True God ang kanyang grupo pagkatapos ng isa pang kayamanan. Ang maliliit na paksayon na ito ay natural na hindi nang ahas na sakta ng mga tao ng isang God Realm Sacred Land. Sa ilalim ng lupa, ngumiti si Francis. Kung ginamit niya ang Eye of Heaven sa magulong battlefield na ito, walang makakapagsabi kung sino ang gumamit nito. Bukod dito, sa lugar na ito, ang mga diskarte ng Eye of Heaven ay hindi nakakagulat gaya ng dati. Sa paligid ng mga tao ng Space-Time Sacred Land, karamihan sa mga tao ay maglalagay ng kanilang mga hinala sa kanila. Ang mga kakayahan ng aking Eye of Heaven ay tila mas lumakas. Masayang sabi ni Francis.
Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Francis ang Eye of Heaven sa Ancient Dream Realm. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Francis na maaari siyang humiram ng higit pang lakas mula sa mundo upang palakasin ang kanyang mga diskarte sa Eye Bloodline. Ang Eye of Heaven ay magbibigay ng tulong sa lahat ng iba't ibang diskarte sa Eye Bloodline ni Francis, at mas malaki pa ang boost na ito sa Ancient Dream Realm. Ang mga sinaunang species ay nagbabalak na lumipat. Bulong ni Francis sa kanyang sarili, ang kanyang kaliwang mata ay nakakaramdam ng mga palatandaan ng aktibidad sa malayong abot tanaw. Ang lokasyon ng aktibidad na ito ay kung saan mismo ang 10 paksayon ay nag-aaway sa spatial lock mirror. Iyan ay. Nanlaki ang mga mata ni Francis sa gulat na parabang nakakita siya ng isang bagay na talagang nakakatakot. Boom! Bang! Pumalakpak. Para sa spatial lock mirror, ang 10 paksayon ay nakikipaglaban ng may kabangisan na ang lupa ay yumanig at ang langit ay lumabo. Brerum. Sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang malayong abot tanaw, isang malupit at sinaunang chi na lumulubog sa hangin. Mag-ingat. Isang malakas na kalaban ang lumitaw. Ang quasi-god na si Sikong ng Tianian Sacred Land ay umatras ng isang hakbang, itinigil ang kanyang mga pag-atake. Swoosh swoosh. Dalawang napakalaking figure, isang itim at isang pula, ang pumasok sa eksena. Boom! Ang kakilakilabot at makapangyarihang layunin ay naging sanhi ng mga aura ng lahat ng mga eksperto na nakikipaglaban para sa spatial lock mirror na mag-freeze at ang kanilang mga katawan ay lumubog. Thwish! Ang napakalaking pulang figure ay dumiretso sa spatial lock mirror. Tumigil ka! Isang rank 4 true god of the heaven devouring sacred land ang umungal at agad na sumalakay. Kaboom! Isang nagliliyab na sinag ng liwanag na putok mula sa pulang figure, nilamon ang ika-4 na ranggo na tunay na Diyos. Nang mawala ang apoy, wala na doon ang tao. Hiss! Naramdaman ng mahigit 100 eksperto na naruroon ang kanilang kaluluwa na nanginginig, ang kanilang mga katawan ay naninigas habang nakatitig sa napakalaking pulang figure. Ewo! Isa itong napakalaking flame kilin. Napakalaking alon ng enerhiya ang sumabog dito habang itinaas nito ang mabagsik na mukha sa langit at napaungol. Boom! Nayanig ang mundo nang maramdaman ng lahat ng mga eksperto na malapit sa flame kilin ang kanilang mga kaluluwa na pinainit ng hindi maaalis na apoy. Nanginginig ang dugo sa kanilang katawan na parang gustong sumabog sa kanilang katawan. Flush! Sino man na may lakas na mas mababa sa ika-4 na ranggo na tunay na Diyos ay nagsuka ng dugo. Sa dikalayuan, ang mga paksayon na iyon na nakikipaglaban para sa kayamanan sa ilalim ng transparent na palasyo ay nahuli din sa hindi nakikitang alon ng enerhiya. Roar! Habang umuungal ang flame kilin, mas maraming mga sinaunang hayop ang lumabas mula sa likuran nito. Ang mga sinaunang halimaw na ito ay hindi maituturing na napakalakas, ngunit ang kanilang bilang ay ginawa silang isang nakakatakot na puwersa. Gayunpaman, ang mga mata ng lahat ay patuloy na nakatutok sa nagliliyab na pulang kilin na iyon. Sinaunang Diyos. Isang rank 5 true god ng Tianian Sacred Land ang bumulong sa gulat. Ang makapangyarihang aura na ito ay tiyak na isang eksperto sa sinaunang Diyos. Ito ay talagang isang sinaunang Diyos. Ilang eksperto mula sa 5 star na kapangyarihan ang nabigla nang marinig ang mga salitang ito. Ang mga kahangahangang tao ng 3 sacred lands ay naramdaman din na lumubog ang kanilang mga puso. Ito ang karera na nirerango sa ika-125 sa 10,000 sinaunang lahi ang Blood Flame Kilin Race. Isang napakatandang rank 4 true god ang nakilala ang tunay na pagkakakilanlan ng 2 sinaunang hayop na ito. Isang makapangyarihang sinaunang Diyos mula sa isang lahi na nirerango sa itaas ng 200 sa ranggo ng 10,000 sinaunang lahi. Gaano kaitikot ang lakas nito? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.